Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Makabansa, Grade 3, Quarter 3, Ikapitong Linggo, Unang Araw. At ating talakayin ang sino ako, sino tayo bilang Pilipino. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagbibigay ng mga katangian na naglalarawan sa kanilang sarili bilang isang Pilipino. Nakakikilala ang mga pagkakaiba at pagkakapareho sa pagitan ng bawat isa na nagpapakita ng yaman ng pagiging Pilipino at naipapakita ang pagtanggap sa sariling pagkakaiba at sa pagkakaiba ng iba bilang bahagi ng pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Mga bata, paano natin maitataguyod ang paggamit ng ating mga wika sa pang-araw-araw na buhay? Tingnan ang nasa larawan pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Una, ano ang nakita ninyo sa mga larawan? Pangalawa, pare-pareho ba sila ng mga kasuotan? At pangatlo, anong bagay ang nagpapakitang sila ay Pilipino? Ang layunin ng ating aralin ay nakapagbibigay ng mga katangian na naglalarawan sa kanilang sarili bilang isang Pilipino. Nakikilala ang mga pagkakaiba at pagkakapareho sa pagitan ng bawat isa na nagpapakita ng yaman ng pagiging Pilipino. At naipakikita ang pagtanggap sa sariling pagkakaiba at sa pagkakaiba ng iba bilang bahagi ng pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Tandaan mga bata na ang pagkakaisa o unity ay tumutukoy sa pagiging isa o pagkakasama-sama ng mga tao tungo sa iisang layunin, adhikain o pagkilos. Habang ang pagkakaiba-iba naman o diversity ay tumutukoy sa pagkakaroon ng iba't ibang uri, katangian o anyo ng mga tao o bagay. Ang mga mag-aaral ay magsasagawa ng mabilis na thumbs up at thumbs down para sa ilang mga tanong. Ang mga bagay na iginuhit ninyo ay nagpapakita ng ating pagiging Pilipino. Nakita natin na may mga bagay na pareho tayo bilang Pilipino tulad ng gusto nating maglaro o kumain ng paboritong pagkain. Pero nakita rin natin na may mga bagay na iba-iba tayo, tulad ng ating mga hilig o kung saan tayo nagmula. Ito ang tinatawag na pagkakaiba-iba or diversity. Ang ating mga pagkakaiba-iba ay nagpapatingkad sa atin bilang mga Pilipino. Ginagawa tayong natatangi at espesyal, kaya natin napapahalagahan ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino dahil sa mga pagkakaibang ito na bumubuo sa ating pagkakakilanlan. Bagaman may mga pagkakaiba-iba tayo, maaari pa rin tayong magkaisa. Ang pagkakaisa o unity ay tumutukoy sa pagiging isa o pagkakasama-sama ng mga tao tungo sa iisang layunin, adhikain o pagkilos. Magagawa natin ito kung igagalang at tatanggapin natin ang bawat isa. Ibig sabihin, kahit iba ang gusto o itsura ng ating kapwa Pilipino, kaibigan at kababayan pa rin natin sila. Sa isang malinis na papel, iguhit at kulayan ang kanilang sarili. Pagkatapos, isulat o iguhit ang 3 hanggang 5 bagay na gustong gawin ng isang tipikal na batang Pilipino. Halimbawa, paboritong lutong Pinoy, paboritong laro ng lahi, hilig na awiting Pilipino, o anumang bagay na nagpapakitang isa kang batang Pilipino. Mga bata, ano ang napansin ninyo sa mga gawa ng inyong mga kamag-aral? May pagkakatulad ba kayo sa mga napili ninyong paborito o kinahihiligan? Ano kaya ito? At kung may pagkakatulad kang nakita, may pagkakaiba ba sa mga hilig at paborito? Bakit kaya? Ngayon, ano ang natutunan ninyo tungkol sa sarili ninyong pagkakakilanlan bilang Pilipino? Paano natin maipapakita ang pagtanggap sa pagkakaiba ng iba? Para sa inyong gawain, piliin ang tamang sagot.
Ikalawang araw, kulay ng Pilipinas, ating mga kaugalian. Mga layunin, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nalalaman ang iba't ibang kultura at tradisyon na mayroon ang Pilipinas. Naipaliliwanag kung paano nagpapayaman ang iba't ibang kultura sa pagkakakilanlan ng Pilipino. At naipakikita ang paggalang at pagpapahalaga sa mga tradisyon at paniniwala ng ibang Pilipino. Mga bata, ano ang natutunan ninyo tungkol sa sarili ninyong pagkakakilanlan bilang Pilipino? Paano natin maipapakita ang pagtanggap sa pagkakaiba ng iba? Tingnan ang larawan ng tradisyonal na kasuotan, pagkain o pagdiriwang sa Pilipinas. Mga bata, sino ang nakakakilala nito? Saan ito nanggaling sa Pilipinas? At mayroon ba kayong kaparehong tradisyon sa inyong pamilya o lugar? Ang layunin ng ating aralin ay nalalaman ang iba't ibang kultura at tradisyon na mayroon ang Pilipinas. Naipaliliwanag kung paano nagpapayaman ang iba't ibang kultura sa pagkakakilanlan ng Pilipino. At naipakikita ang paggalang at pagpapahalaga sa mga tradisyon at paniniwala ng ibang Pilipino. Gamit ang mapa ng Pilipinas, ituro ang mga rehiyon na pinagmulan ng mga larawan at tradisyon na binanggit sa unang bahagi. Mga bata, nakita ba ninyo kung gaano karami ang ating mga kultura at tradisyon sa Pilipinas? Pare-pareho ba tayo ng kultura? Ang mga nakita at napag-usapan natin ay mga halimbawa ng ating mga kultura at tradisyon bilang Pilipino. Ang bawat probinsya, bawat grupo ng tao sa Pilipinas ay may kanya-kanyang kultura. Iba-iba ang ating wika, pagkain, sayaw, awit at pagdiriwang. Ang lahat ng pagkakaibang ito ay hindi dahilan para tayo ay maghiwalay. Sa halip, ito ay nagpapayaman sa ating bansa. Ito rin ay nagbibigay ng maraming kulay at saya sa ating buhay. Parang isang malaking basket ng prutas. Mas masarap at mas maganda kapag may iba't ibang lasa at kulay. May pagkakaisa. Ito rin ang nagpapatatag sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Tandaan natin na ang Pilipinas ay may maraming iba't ibang kultura at tradisyon na nagpapayaman sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Kabilang narito ang ating pagpapahalaga sa pamilya or strong family ties, pagmamano, bayanihan, pagiging mapagpatuloy at paggamit ng po at opo. Kasama rin dito ang ating mga pagdiriwang na may natatanging kaugalian, pagkain, damit at musika kagaya ng napag-aralan natin sa nagdaang mga aralin. Ilan sa mga halimbawa nito ay mga kapistahan at festival gaya ng sinulog, dinagyang at iba pa. Isama pa natin ang mayamang paniniwala, mga pamahiin at sining na mayroon tayo. Ang iba't ibang kultura sa ating bansa ay nagiging yaman at nagpapaganda sa ating pamumuhay bilang isang bansa. Mahalaga ang paggalang sa kultura ng bawat Pilipino upang makabuo ng pagkakaisa at mapahalagahan ang ating pagiging Pilipino. Mga bata, paano kaya nagiging mas maganda ang isang komunidad o ang buong Pilipinas kapag may iba't ibang kultura? Ngayon, gawin ang mga sumusunod. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Ngayon naman ay piliin ang tamang sagot.
Kompletuhin ang sumusunod na pangungusap. Ikatlong araw, isang bansa, isang diwa, pagtutulungan ng mga Pilipino. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipaliliwanag kung paano nakakatulong ang pagkakaisa at kooperasyon ng mga Pilipino sa kabila ng pagkakaiba-iba upang makamit ang isang layunin para sa bansa. Nakikilala ang mga sitwasyon sa Pilipinas kung saan ipinapakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino at nakapagbibigay ng mga paraan kung paano sila bilang mga Pilipino makakatulong sa pagbuo ng pagkakaisa sa kanilang klase, pamilya at komunidad. Pagmasdan ang mga larawan pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Ano ang nakikita ninyo sa mga larawan? Ano ang nadarama ninyo kapag nakakakita kayo ng mga taong nagkakaisa? At mas madali ba o mas mahirap kapag nagtutulungan at nagkakaisa sa isang gawain? Ang layunin ng ating aralin ay naipaliliwanag kung paano nakakatulong ang pagkakaisa at kooperasyon ng mga Pilipino sa kabila ng pagkakaiba-iba upang makamit ang isang layunin para sa bansa. Nakikilala ang mga sitwasyon sa Pilipinas kung saan ipinapakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino at nakapagbibigay ng mga paraan kung paano sila bilang mga Pilipino makakatulong sa pagbuo ng pagkakaisa sa kanilang klase, pamilya at komunidad. Ngayon ay tingnan muli ang mga larawan. Mga bata, ano nga ulit ang ginagawa ng mga Pilipino sa larawan? Ano kaya ang layunin nila? Sa tingin ninyo, madali ba o mahirap ang kanilang ginagawa kung sila lang ang mag-isa? At ipinapakita ba nila ang diwa ng pagkakaisa ng Pilipino? Hayaan ang mga mag-aaral na magbahagi ng sariling karanasan kung saan sila ay nagtulungan sa bahay, sa paaralan o sa komunidad. Ngayon, sabihin sa mga mag-aaral na ilabas ang mga dekulay na papel o construction paper. Pangalawa, sabihin gagawa sila ng mga strip ng papel sa pamamagitan ng paggupit sa mga papel na may lapad na 1 pulgada or 1 inch. Pangatlo, sa bawat strip, isusulat ang isang bagay na gagawin mo para makatulong sa pagkakaisa ng klase, ng pamilya o ng komunidad bilang isang batang Pilipino. Halimbawa nito ay makinig sa guro, magbahagi ng gamit, maging mabait sa lahat, mag-aral ng mabuti para sa bansa. Pang-apat, pagkatapos, gamitin ang pandikit para pagkabit-kabitin ang inyong mga strip para makabuo ng isang mahabang chain. Mga bata, ano ang mga benepisyo ng pagkakaisa para sa ating bansa at bakit mahalaga ito? Ngayon ay bigkasin ang sumusunod na panunumpa. Panunumpa ng katapatan sa pagka-Pilipino. Ako, si Teacher Ali, ay buong pusong nanunumpa na pahahalagahan at ipagmamalaki ang aking pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ngayon, piliin ang tamang sagot.
Magbigay pa ng mga ideya kung paano pa natin maipakita ang pagkakaisa sa inyong pamilya, sa ating klase at komunidad sa linggong ito bilang mga batang Pilipino. Ika-4 na araw, ang Galaw Pilipinas. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipaliliwanag ang konsepto ng Galaw Pilipinas at ang layunin nito. Nasusuri kung paano kinakatawan ng Galaw Pilipinas ang iba't ibang kultura ng Pilipino sa kabila ng pagkakaiba-iba nito. At naipakikita ang pagpapahalaga sa pagkakakilanlan bilang isang Pilipino sa pamamagitan ng paglahok sa mga galaw ng Galaw Pilipinas. Mga bata, ano ang mga benepisyo ng pagkakaisa para sa ating bansa at bakit mahalaga ito? Ngayon ay magsagawa ng maikling ehersisyo kagaya ng breathing, stretching at light jogging in place. Ang layunin ng ating aralin ay naipaliliwanag ang konsepto ng Galaw Pilipinas at ang layunin nito. Nasusuri kung paano kinakatawan ng Galaw Pilipinas ang iba't ibang kultura ng Pilipino sa kabila ng pagkakaiba nito. At naipakikita ang pagpapahalaga sa pagkakakilanlan bilang isang Pilipino sa pamamagitan ng paglahok sa mga galaw ng Pilipinas. Ngayon ay patugtugin ang isang bahagi ng Galaw Pilipinas. Ating talakayin ang isang napakagandang programa na tinatawag na Galaw Pilipinas. Malalaman natin kung bakit ito ay isang magandang halimbawa ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba ng ating kulturang Pilipino. Ang Galaw Pilipinas ay isang programa ng kagawaran ng edukasyon na naghihikayat sa atin na maging aktibo at malusog. Pero hindi lang basta paggalaw ito. Ginagamit din nito ang ating mga sayaw at sining ng pagtatanggol. Mga bata, ano ang napansin ninyo sa mga galaw? Mukha bang galing sa iba't ibang sayaw? Ang mga galaw sa Galaw Pilipinas ay hango sa iba't ibang bahagi ng ating kulturang Pilipino. I-play ang video ng Galaw Pilipinas at hilingin ang mga mag-aaral na sundan ang mga hakbang sayaw. Mga bata, ano ang naramdaman ninyo habang ginagaya ninyo ang mga galaw sa Galaw Pilipinas video? Ano-anong galaw o bahagi ng Galaw Pilipinas ang pinakagusto ninyong gawin at bakit? Isulat ang isang bagay na nagustuhan mo sa Galaw Pilipinas. Paano ipinapakita ng Galaw Pilipinas ang pagkakaisa ng mga Pilipino? Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!